Ngayong araw, napakasaya ko dahil kasama ko na naman si Alaisang magtitinda. Sa tuwing kasama ko kasi si Alaisa, hindi ako nakakaramdam ng pagod dahil para bang naglalaro lang kami pagkasama ko siya. Nasaan kaya si Alyssa? Ayun! At siyempre, pag nakikita ko kayo sa personal, masarap din sa pakiramdam yon. Hello sa inyo mga ka-G! Sa mga oras na to, 4 AM na nga ng madaling araw. At dahil kagabi hindi ako nakagawa ng suka para sa lumpiang Shanghai, ngayon na lang ako gagawa. Medyo masakit kasi yung pakiramdam ko kagabi kaya naman maaga akong natulog. At dahil maaga kaming natulog ni mama, maaga rin kaming nagising. At ayan, sa mga moment na to, si mama nagluluto sa labas habang ako naman nangihiwa ng sibuyas. Ito kasi yung sukang ginagamit ko para merong sausawan yung mga bumibili sa akin para sa Shanghai. At ayan si Alaisa dahil napakaaga pa, napakasarap pa talaga ng tulog niya. At dahil maaga kaming natulog kagabi, sa palagay ko maaga ring magigising si Alaisa ngayon. At pagka inabutan ako ni Alaisa umaalis, sigurado sasama sa akin yun ngayon. Pero okay lang yun, isasama ko naman siya. At ayan ngayon, paalis na ako ng bahay pero si Alaisa ang sarap pa rin ng tulog. Isinalin na nga ni mama tong mga Shanghai dito sa mas malaking lalagyanan. Tinanong ko nga kay mama kung ilang piraso to, sabi niya hindi niya daw nabilang. Diyos ko, paano kaya malalaman kung ilang piraso lahat ng natinda ko ngayong araw? At ayan mga ka-G, dahil halos araw-araw umuulan ngayon, minabuti ko ng mag-electric bike na lang muna. At itong bag nga na dala ko, dito ko nilalagay yung mga anik-anik ko. At siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan itong mga paninda nating Shanghai. Ngayong araw, wala muna ng lumpiang gulay. Maglulumpiang Shanghai na muna ako. Siguro bukas na lang ako ulit magtitinda ng lumpiang gulay. At ayan mga ka-G, papunta na nga ako dun sa school malapit dito sa amin. Doon na muna ako magtitinda dahil medyo maulan ngayong araw. Ilang minuto nga lang nakadating na rin ako agad dito. At ayan mga ka-G, nakapag-setup na nga ako agad. At ito lahat ng paninda ko ngayon, hindi ko alam kung ilang piraso to dahil si mama hindi niya binila. Nung pagdating ko nga dito habang nakatayo ako, kinakawayan ako ng mga bata. Akala ko nga kumakaway lang sila, yun pala bibili sila sa akin kaya naman ako nang lumapit sa kanila. Pag kasi nakapasok sila sa loob ng school hindi na sila pwedeng lumabas. Fast forward na mga ka-G, halos nakalahati na nga yung paninda ko dyan kaya naman umuwi na muna ako. Sabi ko kay mama dyan dahil nakalahati na yung paninda ko, magluto pa siya ng panibago. Dahil magtitinda pa ako ng lumpiang Shanghai at baka sumama sa akin si Alaisa ngayon. Pero kinukwento dyan sa akin ni mama nung wala daw ako, pinagbabato ni Alaisa yung mga unan dun sa gilid. Pero laking gulat ko nung dumating naman ako dito sa bahay, si Alaisa masaya naman. Siguro hinahanap niya ako kanina nung kagising niya. At ayan, ibinigay ko na nga kay Alaisa yung mga binibigay ng mga followers sa kanya. Etong pastillas at etong bracelet. Oo mga ka-G, kahit hindi ko nga kasama si Alaisa sa pagtitinda, merong nagbibigay pa rin sa kanya. Sinasabi nila sa akin, Kuya G, pwede po bang ibigay niyo to kay Alaisa? May mga nagbibigay pa rin talaga kay Alaisa kahit hindi nila siya nakikita. Sabi ko naman sa kanila, sige ibibigay ko yan pagka uwi ko ng bahay. Going back dito sa video, sa mga moment na yan, paalis na rin kami ng bahay ni Alaisa dahil magtitinda na ako ng second batch ng aking paninda. At this time, sa oval naman kami pepwesto dito malapit sa amin. Pero habang paalis kami dyan, kinakabahan ako dahil umaambon. Minabuti ko munang dumaan dito sa printing shop dahil naalala ko meron nga palang assignment si Alaisa. Ipapaprint ko na yung gagawin ni Alaisa ngayong araw na activity para habang nagtitinda ako meron siyang ginagawa. At ayan mga ka-G, ayan yung mga gagawin ni Alaisa ngayong araw. More on patterns lang naman to at magkukulay lang naman si Alaisa. At mga ka-G, ganito yung routine namin ni Alaisa sa tuwing wala siyang pasok. Nagsasend lang ng activity yung teacher niya tapos ipiprint namin, yun yung gagawin nila. Nung makadating na nga kami dito sa oval malapit sa amin, buti na lang talaga medyo maganda yung panahon at nagkakaroon ako ng pag-asa na sana hindi umulan dahil pagka umulan ngayon lagot talaga kami ni Alaisa. At ayan, pagkadating namin dito sinetup ko na agad itong iPad at yung mga ipinaprint namin kanina ni Alaisa dahil ito muna yung priority kong gagawin niya ngayong araw. At pinasuot ko na rin sa kanya tong ID para ma-feel niya talagang estudyante siya. Sabi ko kay Alaisa dyan, mag-focus siya dito sa ginagawa niya para masundan niya ng maayos yung pattern. Mabuti na nga lang talaga, focus na focus siya dyan. At dahil medyo nakalugaw
yung buhok ni Eliza, inayos ko muna para mas makita niya ng maayos yung ginagawa niya at hindi nakakaistorbo to sa mukha niya. At ilang sandali nga lang habang tinuturuan ko si Eliza, merong bumili sa amin. Sabi sa amin ni ate, matagal niya na daw kaming inihintay dito. At mga ka-G, maraming salamat po sa inyong lahat sa tuwing nakikita nyo kaming nagtitinda, bumibili kayo sa amin. At mga ka-G, kung mahal nyo kami, mahal na mahal din po namin kayo. Mga ka-G, pwede ko bubang malaman kung bakit hanggang ngayon naka-follow at nakasuporta pa rin kayo sa amin ni Eliza? Hihintayin ko po yan sa comment section ha. Babasahin ko po talaga yan. Matapos nga lang magkulay ni Eliza, kaya pinapakita niya sa akin itong gawa niya. Tuwan-tuwa nga talaga si Eliza dyan at napaka-cute niya. Matapos noon, meron mga lumapit sa aming bata para makipagkwentuhan. At meron ding mga bumili sa amin tapos nagpa-picture din sila. Mga ka-G, pwede po ba akong makahingi ng pabor? Malaking tulong po sa amin kung isi-share nyo po itong video namin. Dahil yung mga taong makakapanood po nitong video namin, posible po talagang bumili sila sa amin dahil alam po nilang nagtitinda kami. Kaya naman kung ma-share nyo po tong video namin, malaking bagay po talaga yon. Going back dito sa video, inaya ko nga dito si Eliza maglako kami dahil konti na lang naman itong paninda namin. Pero bago kami umalis na tong si Eliza, meron pang humabol sa aming bumibili. Ang tansya ko, siguro nasa 10 piraso na lang itong paninda namin. Kaya naman sabi ko kay Eliza, tara tulungan mo na lang ako maglako. Iikutan lang naman namin yung maliit na oval dito sa amin. Pero habang naglalakad nga kami ni Eliza, tignan ninyo, nakikipaglaro pa siya sa akin. Nakikipagtaguan nga sa akin dyan si Eliza. Sabi ko sa kanya, tara na kasi magtitinda pa tayo. Mabuti na lang talaga sa pag-iikot namin dito, meron mga bumibili sa aming bata. At sobrang na-enjoy ko nga yung pagtitinda namin ngayon ni Eliza dahil napakaganda rin naman ng panahon. Hindi mainit at hindi umuulan, kumbaga kalmado lang talaga yung panahon. At ayan si Eliza, habang naglalakad kami, meron pa kaming mga nakasalubong dito. Si Eliza talagang napakasaya niya sa tuwing meron mga tumatawag sa kanya. Kung mga bata tong mga to, aapiran niya. Pero kung may mga edad na, siguradong magbe-bless si Eliza. Matapos nga namin umikot ni Eliza, sabi ko sa kanya, dito upo na muna tayo. Pahinga na muna tayo kahit ilang minuto lang. Ang tansya ko siguro 5 piraso na lang tong tinitinda namin ni Eliza. Dito na lang kami maghihintay ni Eliza hanggang sa may dumaan. Malay ninyo mga ka-G, meron pang bumili nito. At mabuti na nga lang talaga merong dumaan. Binili na nga rin nila yung 5 pirasong Shanghai namin dito. Dahil 15 pesos isa yung Shanghai namin, yung 5, 75 pesos na yon. Diba mga ka-G, last minute na lang naka 75 pesos pa kami ni Eliza. At nung paalis na nga sila, siguro kami rin mga ka-G, uuwi na rin muna kami. Dahil ubos na yung paninda namin. O sige na mga ka-G, hanggang dito na lang muna. Huwag kayong mag-alala dahil magkikita-kita naman tayo ulit bukas. O sige na, bye-bye sa inyo mga ka-G!